Sir! Sir! Sigaw ni Mariano habang humahango sa tumatakbo papunta sa study room ni Francisco. Ano bang kailangan mo, Mariano? At ang aga-aga, nabubulabog ka dito sa pamamahay ko. Galit na po na nito. Importante, boss. Tumawag si Dos. Kailangan niyo rin pumunta sa planta. Hawak-hawak ang kanyang naninikip na dibdib dahil sa pagod habang ibinabalita kay Francisco ang nasagap. Bakit ako pupunta? Kaya ko nga sila pinapasweldo para sila ang resolba nito. Malapit ang eleksyon. Hindi pwedeng mahanapan ako ng butas sa mga kalaban. Tapos, gusto ninyo, pumunta ako sa planta. Nagawa natin ng droga? Ikaw ba'y gago? Naiiling pang wika ni Francisco. Pero boss, sumabog ang planta natin. Kung hindi kayo pupunta doon, baka lalong wala kayong malikom na pera para sa inyong kumpanya. Anak ng teteng, anong sumabog ang pinagsasasabi mo? Tumayo si Francisco sa kanyang kinauupuan at taamba na sanang hatawin si Mariano nang biglang isang malakas sa pagsabog ang kanyang narinig mula sa smartphone na hawak ng binata. Sunod-sunod na pagsabog at hiyawan ang kanilang narinig, kung kaya naman agad inago ni Francisco ito mula sa kanyang kamay. Hoy, Dos, ano bang kabulastagan iyan? Boss Francisco, marami pong sugatan dito. Magpadala po kayo ng tulong. Tinutupok na po ng apoy ang planta natin. Igalang na tugon nito sa kabilang linya. Ilang segundo pa ay naputol ang tawag. Walang hiya naman talaga. Bakit ngayon pa? Buwisit talaga. Madabog itong lumabas ng study room at sumakay ng sasakyan. Agad din tinawag si Spencer at pinasunod sa planta. Pagdating nila roon, ay puno na ng mga reporter ang paligid ng lugar. Kanya-kanyang kaslap din mula sa mga kamera ang masisilayan mula sa loob ng sasakyan ni Francisco. Boss, paano iyan? Hindi kayo pwedeng bumaba diyan. Maraming makakakita. Alam ko, tanga ka talaga. Tawagan mo ulit si Dos. At si ang kaladkarin mo rito. Iparada mo ito sa tagong lugar. Madali. Utos ng galit na galit na amo. Sa kabilang banda, umati ka bang balita naman ng almusal nila Daniel at Rosario. Kasama si Roger at Fernan. Nagtatawanan ng mga ito habang pinapanood ng breaking news sa planta ng mga Baldamesa. Naku, bossing. Kung nandun ka lang, para ka nanonood ng fireworks. Pagbibida ni Fernan sa kaganapan doon sa planta na sila din ang may gawa. Panay patunog dito ng pagsabog gamit ang kanyang bibig habang ang kanyang mga kamay ay wasiwas sa iba't ibang direksyon. Para itong batang sabik magkwento, kaya napailing na lamang si Roger. Tama na nga yung kadaldalan mo. Paulit-ulit lang naman iyang kwento mo. Sabay tumawa ang mag-asawa sa bangayan ng dalawa habang patuloy ang mga ito sa pagkain ng almusal. Matapos ang kanilang agahan, ay sumaryaw sa mukha ni Daniel. Basta malinis ang trabaho ng mga tao ninyo, wala tayong magiging problema, okay? Tumango lamang ang dalawa at sinigurado ito sa kanilang bossing. Sumingit ang ginang sa kanilang usapan. Babe, bakit yung planta na iyon ang pininteriya mo? Mas marami silang malaking ari-arian, hindi ba? Ngumiti si Daniel. You are as innocent as your face. Pinakamaliit man iyon, pinakamalaki magpasok ng yaman ng mga Baldamesa, ang lugar na iyon. Doon nila ginagawa at tinatago ang halos 60% ng droga nila, wife. Nablangko ang mukha ni Rosario. Droga? Akala ko yung simpleng plantasyon lang iyon ng mais. Yan siguro ang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng mga Baldamesa. Busilak ang iyong puso, Rosario. Maniniwala ka bang sa negosyong legal lang nakukuha ng mga Baldamesa ang yaman nila? Siyempre hindi. Namulat nakaramdam ng hiya si Rosario mula sa naturang asawa, pero isang katanungan na nabuo rin sa kanyang isipan. Kung ganoon, parehas din ba kayo ng negosyo? Kaya mo ba nalaman ay dahil ito ng lihim na yaman ng mga Madrigal? More than you can imagine, my wife. Hindi mo malalabanan ng mga demonyo kung hindi ka magiging kagaya nila. Kailangan mo mag-isip kagaya nila. Paliwanag pa ni Daniel. Biglang natahimik ang ginang sa hindi inaasahang sagot ng asawa. Kung sa bagay, nagawa nga niya kumiti ng buhay ng dahil sa akin.
at paghihigante. Ano pa ba yung mga ganitong bagay? Just how dangerous are you, my husband? Panibagong tanong na kanya lamang kinikimkim sa ikabuturan ng kanyang puso. Papa, I came. As soon as I heard. Paano nangyari ito? Ang tagal-tagal na natin dito. Bakit? Umahang sa tanong ni Spencer sa kanyang ama. Exactly, son. Someone is sabotaging us. Mabutit nandito ka. Alam mo naman, hindi ako makakagalaw ng maayos. So I need you to talk on my behalf. Pagsusuma mo ng ama. Well, I can do that. Pero papa, malaking halaga mawawala sa'yo. Paano ang budget mo sa kumpanya? Nag-aalalang tanong nito. Napapuntuhin niya ang matanda. We'll find a way. Biglang sumingit sa usapan si Margarita na kanina patahimik na nakaupo sa sasakyan kasama nila. Bumaba ito at lumapit sa kanila. Papa, may naisip ako. Wika nito. Napatingin si Spencer sa kanya sapagkat kahit kailan ay hindi ito sumingit sa usapan lalo pat ang ama nito ang kausap. Pero mas nagulat siya sa reaksyon ng kanyang ama. Sige, siguraduhin mo, makakatulong iyan. Sagot pa nito na para bang mas palagi ang loob nila sa isa't isa. Nagdiningning ang mga mata ni Aurora. Nang nakaraang gabi, inibitahan kami ng mga madrigal sa isang hapunan. At habang gito Daniel na kada taon, ay namimili sila ng ilimang NGO upang suportahan. Kawang-gawa nila para makatulong sa mga mahihirap. Simula niya, nakakunot ang noo ni Francisco dahil hindi niya mawarig ang patutunguhan ng sitwasyon ng babae. Ngayon, naisip ko, bakit hindi natin gamitin ang mga NGO na hawak natin upang kumbinsihin sila na suportahan ito na sa gayon ay makalikom tayo ng pera sa kumpanya ninyo. Dagdag pa nito, nagliwanag ang mukha ni Francisco. Gusto niya ang pagkamautak kriminal ng hubad niyang manugang. Laking gulat naman ni Spencer sa naisip ng asawa, kung kaya napagtaasan niya ito ng boses. Margarita, matigas itong sabi. Ano bang sinasabi mo? Ang sportsmanship na iyon ay para makatulong, hindi para makalamang sa mga maliliit nating kababayan. Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo bang agawan pa ng kaperanggot na biyaya ang taong bayan? Agad ako kumapit si Aurora sa braso ni Spencer. Mahal, hindi naman natin sila nanakawan. Hihiramin lang natin saglit hanggang sa makabawi tayo sa nalugi sa planta. Ibabalik din natin iyon. Paglalambing pa nito. Kahit pa, I can't believe na sa'yo pa manggagaling ang maraming pag-iisip na iyan. Galit itong sabi. Nakaramdam ng labis sa pagkahiya si Aurora ng mga oras na iyon at ang gilid ng kanyang mga luha. Gusto ko lang namang makatulong sa pamilya ninyo na maging parte ng inyong pamilya. Ano bang masama sa sinabi ko? Sumigaw ito at tumakbo pabalik sa sasakyan. Bumalik ka rito, Margarita. Pero hindi siya nito nilingan. Hay nako, Spencer. Masyado kang harsh sa asawa mo. Buntis pa iyan. Hindi naman masama ang kanyang sinabi. Papa, pwede ba? Ako na lang. Pero wag mo lasunin ang utak ng asawa ko. Buwelta nito. Tumawa na malakas si Francisco sa tura ng anak. Lasunin? Son, you don't know what you're saying. At tumalakak pa ito ng napakalakas. Nasa ikinainis ng anak. Bahala ka, Papa. Maiwan muna kita. Galit mong nilisan ang lugar ay hindi maalis ang pagtataka at pagdududa. Anong ibig sabihin ni Papa? Sa huli niyang sinabi. Bakit na ito nasabi? At bakit parang alak na pinagbago ng aking asawa? Ilang minuto bago matapos ang araw na iyon, isang tawag ang natanggap ng mga madrigal mula mismo kay Francisco. Si Rosario ang nakasagot at pagkarinig pa lamang sa boses sa kanyang dating biyanan ay nangatog sa galit ang kanyang kalamnan. Pero kanalman niya ang kanyang sarili. Yes, hello? Hello? Sa mga madrigal ba ito? Good evening po. Si Francisco Valdemesa po ito. Masiglang batay pa nito. Oh, hi, Mr. Francisco. This is Rosario. I believe we'd met. Ano may tutulong ko sa'yo? Eka niyang sagot. Oh yes, Iha. Ako nga. Kumusta? Maaari ko bang makuusap ang iyong asawang si Daniel? Mabait pang tanong nito. Lumingon si Rosario kay Daniel na
na nakatayo lamang sa kanyang tabi. Pero sumanyas ito na ibaba ang telepono. Kung kaya naman pagkasugot niya dito, "Sure, I'll call him. Wait for a..." Hindi pa natatapos ay bigla niya binaba ang telepono. Oops, naputol. At nagtawanan na mag-asawa. "Don't worry, he'll call back." Kumpiyansang sagot ni Daniel sa asawa. At hindi lumipas ang 1 minuto, ay nag-ring muli ang telepono. Amazing! How did you know? Ganyan talaga sila. Sila ang may kailangan. Sagutin mo bago matapos ang tawag. Kung kaya pinag-antay pa nila ito at saka sinagot muli. "Oh, hello." Malambing na sagot ni Rosario na parang walang nangyari. "Iha, Francisco Valdemesa muli." Naputol kasi ang pagtitimpi ni Francisco. "Ah, okay. Ito na si Daniel." Pero hindi niya pinatapos sa matanda at ipinasa agad ang telepono sa kanyang asawa. Sagad-sagara naman ng pamabastos ay hindi magreklamo ni Francisco. Pagkos alam niyang malaki ang nawala sa kanila, kung kaya naman, sinunod niya ang payo ni Aurora at lumapit sa kribal ng kanilang pamilya. "This is Daniel. Ano ba ang ate ni Francisco?" Malamig nitong sagot. "Daniel, baka pwede kitang maimbitihang magkape. Gusto ko sana pag-usapan natin ng mga bagay-bagay patungkol sa mga mamamayan ng ating lalawigan." Maliwanag ni Francisco. "Valdemesa at Madrigal? Interesante yung balak mo, Francisco. Hindi ko akalang nalapit ka sa kribal mo." Panunuyo pa ni Daniel. Sino-sino pa ba ang magkakaintindihan kung hindi ang magkakauri at magkakabaro? Hindi ba? Pabirong bato ng Francisco. Humigpit ang hawak ng Daniel sa telepono at baka sa kanyang mukha ang pagkamuhi. Kahit kailan kasi ay hindi siya makakapayag na tawagin sila magkatulad ng mga Valdemesa. Pero pinakalmat siya ng haplos si Rosario, kaya naman nagawa niyang sumagot. "Bukas ng tanghali, let's have lunch. Iniimbitahan ko kayo sa restaurant namin. Pwede yung pamilya mong isama." "Very well. Mainam tayo sa parehong pahina tayo. Iho. See you, Daniel. Ikumusta mo ko sa iyong ama." At matapos ibaba ang tawag, ay humalakak si Francisco na parang panalo siya. "Mabilis lang pala mapaikot ang ulo mo, Daniel. Hindi ka ata nagmana sa iyong ama. Isang tusong kagaya ng palos." Hanggang malaki pa niya. Pero linggid sa kanyang kaalaman na ang lahat ay kalkulado at kasama sa plano ni Daniel. Sa isang abalang distrito sa syudad, kung saan kilala ang Madrigal, nakatirik ang isang restaurant na pagmamayari na magkasawang Daniel at Rosario. Isa itong French restaurant na katatayo pa lamang 1 taon na nakakalipas. Bagamat bago, ay umano ito ng mainit na pagtanggap sa masa at naging palasak din ito sa internet at social media. Especially pinasara ng mag-asawa ang araw na ito para magbigay daan sa mga panauhin nila ngayong araw. Pero lingid sa kalaman ng mga Valdemesa na may makakasama pa sila mga kilalang figura sa tanghalian na ito. Ilang saglit pa ay dumating na ang pamilya. Kitang-kita sa mukha ni Francisco at Gloria ang pagkagulat na makita mga pamilyar na mukha sa loob ng gusali. Noong una ay nag-aalangan ang dalawang pumasok, pero dahil sa kailangan nilang makausap ang mag-asawa, minabuti nilang tumuloy. Sumunod na bumaba sa sasakyan si Spencer at si Aurora na nagpapanggap na margarita. Tila may pagkatalo ang dalawa at takbo-sangot ang mukha ng ginang. Gayunpaman ay nalalayan pa rin ito ng asawa. Pagpasok sa labi ay nakuha nila ang atensyon ng buong kainan at saka tumayo si Rosario at sinalubong sila. "Oh, hi! Mr. and Mrs. Valdemesa. Welcome sa aming resto. Pasensya na at may kausap pa si Daniel sa loob. Tara, dito tayo," sabi niya. Dinala niya sa gitang bahagi ang mga ito at pinahainan ng ilang appetizer. "Please wait. Tatawagan ko lang si Daniel. For now, mag-enjoy muna kayo." At tuluyang iniwan ng mga ito. Nilagpasan niya ng tingin si Spencer at Aurora na lubos na ikinadismaya ng lalaki, habang si Aurora naman ay dire-diretso sa tabi ni Francisco. "Papa, akala ko ba mag-uusap kayo ni Daniel? Napakaraming tao dito. Paano masasa..."
Nainis si Francisco sa pangunguna nito. Tumahimik ka, Margarita. Ingatan mo ang mga salita mo. Maraming mata nakabantay sa atin. Ngumiti ka lang at huwag mong pahalata. Bilin pa nito. Kakaibang pakiramdam at paniliit ang naramdaman ni Francisco. Hindi na inaasahan ang ganitong setup. Mukhang naisahan siya ni Daniel. Lang sandali pa ay nagpakita na si Daniel. Mabuti at nakarating kayo. Ito lang kasi ang libreng araw ko. Lilipad kami na Maynila bukas ng umaga. Kaya makakapag-usap tayo pagkatapos ng pagtitipon na ito. Ayos lang ba, Francisco? Nakangisi nitong tanong. Bakit hindi mo malang ako sinabihan? Eh di sana, nakapaghanda kami kahit pa paano. Singit ni Gloria, na siyang pinabulaanan agad ang asawa. Hindi, ayos lang. Makikilahok muna kami sa iyong aktibidad. Namumukhaan ko ang iba. Ano bang meron ngayon dito? Pero senteng tanong ni Francisco. Napapalakpak si Daniel. Ayos, ayos. At tinawag ang pansin ng iba. Mga kaibigan, good news. Sasama ang buting si Francisco Valdemesa sa bidding ngayon. Karagdagang sponsorship para sa mga NGO. Anunsyo ni Daniel. Nagpalakpakan ng mga bisita. Aba, ayos pala ang hindi pa nauupo. May plano na agad para sa bayan. Hayaan mo at ikakampanya ka namin. Bati ng iba. Napalunok ang apat sa narinig. Dalang plano nilang paggamit ng NGO sa panghihingi ng sponsorship kay Daniel ay nabaliktad. Imbis na makalikom ng pera, ay siya pa pala magagatasan ng mga ito. Pero upang maisalba ang mukha ng kanilang pamilya sa kahihiyan, sumali sila sa bidding ng mga NGO at sa huli ay napilitan sila mag-pledge ng suma total na 200 milyong piso para sa apat na NGO. Matapos ang bidding, ay hindi na may pinta ang mukha ng mga Valdemesa. Nagsimula sila magbulong-bulungan. Papa, saan mo kukuhanin iyan? Hindi ba tayo nga nangangailangan ngayon? Sita ni Spencer sa ama. Tumigil ka muna, Spencer, sa kakatanong at sumasakit ang ulo ko. Patay pinasagot ni Francisco. Ano gusto mong gawin sa ama mo? Mapahiya sa mga ganda NGO chief? Kontra ni Gloria. Bakit kasi pumayag kayo dito? Pabulong ang sisi ni Aurora. Tumahimik ka, babae. Huwag mong kakalimutan ideya mo ito. Balik sa kanya ng biyanan. Natigla ka na ng pagsisisihan nang lumapit ang magkasawa matapos ang paalam sa ibang bisita. Ngayon, tangang sila na lamang ang nasa loob kasama ng iba pang tauhan. Staff, everybody out. Be back in an hour. Patika sa utos sa Daniel kaya daldaling sumunod ang mga ito. Shall we begin, Francisco? Sambit ito. Ano ba talagang pakay mo dito? Seryoso ang mukha ni Daniel. Malayo sa personalidad nito kanina. Dito na pagtanto ni Francisco, magpapakatotoo sa kanya. Daniel, tuso ka rin pala. Hindi ko akalaing may isahan mo ako at plano mo ito. Bintang na matanda. Let's get down to business. Magkano ang kailangan mo? Magkano bang nawala sa iyo sa planta? Prangka nitong tanong. Huwag ko lang malamang ikaw ang may pakana noon. Buwelta ni Francisco. Please, wala akong mapapala diyan. Kanya-kanya tayo ng sakop. Ako ito nagalok ng tulong sa iyo. Mamasamain mo pa? Sumandal si Daniel sa upuan. Mabuti na iyong malinaw. Kaibigan, ngumisi si Francisco. Magkano nga? 500 milyon para sa NGO. Hindi na rin nagpaligiligi pa si Francisco. Hindi para sa kampanya. Alam mo kasama na iyon. Kaya mo ba ipahiram sa akin iyon? Bato nito. Anong kapalit? Anong interes? Pareho tayong negosyante. Gumisi si Daniel. 30% ng kita sa armas kada buwan. Hindi na masama iyan. Alok ng Francisco. Pumalatak ang kausap. Francisco naman, hindi ako baguhan. 35 sa droga. Bibigay ko agad sa iyo. Diskusyon ni Daniel. Ang tahimik ng si Spencer ay hindi nagustuhan ang inaalok Daniel. Alam niyang lugi sila sa usapan ito. Papa, huwag kang papayag. Masyado tayong malalamangan diyan. Mataas ang presyo ng dangal ng mga Valdemesa.
Hindi mo ba iyon alam? Pangungutya nito. Pero sobra iyon. Alam mo ang nangyari sa planta? Matatagalan ang pagbawi namin. Gate Spencer. Pero ang eleksyon ay sa susunod na taon na. Hindi ka makakakuha ng ganyang halaga. Pagmamatay ka si Daniel. Ano ka ba naman, Madrigal? Ganyan ka ba kagahaman sa hindi pa tapos ay namagitan na ang ama nito? Enough, Spencer. Huminga ito ng malalim. 30% sa droga. Sagad na iyan. Determinadong sagot ng Francisco. Deal. At nagkamay ang dalawa. Babe, please, bring out the papers. Malambing ang sigaw nito kay Rosario na nakikinig sa kanila. Cash o cheque? I-cash mo. Sumasabit ang cheque. Paninugarado nito. Matapos makuha ang pera, ay nanlumo na lumabas ang restaurant ng pamilya habang pinagsaluhan ng magkasawang Madrigal ang mainit nilang tagumpay ng kanilang panibagong hakbang. Isang sikat na museo sa Palawan ang madalas punta ni Spencer at Margarita noon. Halos buwan-buwan silang pumupunta rito upang busugin ang kanilang mga mata, lalong-lalo na si Margarita. Laki man ito sa hirap, ay talagang may mata ito sa magagandang obra, habang si Spencer naman ay nahahalina dahil sa ningning na nakikita niya sa mata ng asawa. Natutunan na rin niyang mahalin ang mga sining ng pinta, pero ngayon malungkot at nagdadalamhating Spencer makikita nakatayo sa harap ng isang obra sa hallway. Malalim ang iniisip nito at nakatitig lamang sa kawalan. Unti-unti kasi nang napapansin ang mga pagbabago sa ikinikilos si Margarita o mas nararapat at tawaging hubad ang asawa. Isa sa kanyang minahal dito ay ang kainosentahan nito at ang busilak ng puso kung kaya naman labis-labis sa kanyang pag-iisip. Habang isang pares sa mga kayumaging mata ay nagmamasid lamang sa kanya, unti-unti siyang lumapit sa Ginoo at mataimtim na sumalo sa tinatanaw ng Ginoo. Ang kanyang presensya ay sapat na upang mapukaw ang atensyon ng lalaki. Idagdag pa rito ang kanyang pabango na mahalimuyak, ang pabangong paborito ni Margarita. Napangiti si Spencer sa pag-aakalang ito ang kanyang asawa. Nagwika ito, pero ang kanyang paningin ay nasa painting lamang. Matagal kong namiss ang amoy na iyan. Isang taon mo kasi hindi ginamit iyan. Akala ko din ay hindi ka nasisipot dito. Ang dami nagbago sa iyo, mahal ko. Sambit niya sa malumanin na titig. Aabutin sana niya ang kamay nito na magwika sa lengguwaheng Ingles ang babae sa kanyang tabi. Sorry to disappoint you, Mr. Valdemesa, but I ain't your wife. Matigas ang pagkakasabi nito na para bang may halong puot. Namang oras sa iyon ay nilingon ni agad ang salita at ang laki ang kanyang mga mata sa kanyang nasilayan. Isang maganda at punong-puno ng alindog na pamilyar sa kanya. Si Rosario. I am sorry, I thought you were my... Nabubulol pang sabi nito. Who? Your wife? Tumaas ang kilay nito sa Ginoo. She was long gone, Spencer. Long gone. At sinundan na mahinang pangungusap na hindi nakalagpas sa malinaw na pandinig ng Ginoo. What do you mean? Nakakunot ang noo nito. Sabay ngumiti ang babae. Oh, nothing, I said. Rosario ang tawag mo sa akin. Malambing panghiling nito. Pero hindi ba magagalit si Mr. Madrigal? Kaya nga ang sabi ko, ay kapag tayo lamang dalawa, hindi ba? Sumeryoso ang mukha nito at tumakbang papalapit kay Spencer. Kagaya ngayon, wala ang asawa mo, wala ang asawa ko, at padablis na hinawakan ng kanyang pisngi ng Ginoo. Napalunok si Spencer at napaatras ang konti. Sure, Rosario. Baka sanginig sa boses ng lalaki. Good, wika ng ginang, at mabilis na binaling ang mata sa painting na nasa harapan. Kitang-kita ng Ginoo kung paano namin ni Rosario ang ganda ng painting, at masasabi niyang parehas ito sa dating gawin ng kanyang asawa. Kung kaya naman, hindi na mapigilang masdan ito at obserbahan. Simula nung nag-dinner silang apat, ay marami silang nakita mga gawin nito at habit na maihalin tulad sa asawa. Ramdam na Rosario ang mainit na tingin sa kanya ni Spencer, kaya nagwika ito. Do I make you uncomfortable, Spencer? At tumingin nito naman pang-akit sa lalaki.
Ha? Of course not. It's just that you have a lot of similarities with my wife. That's all. Palusot nito. Sa isipan ni Rosario ay halos sumpa na ang lalaki. Kung kilala mo ako, bakit di mo nalaman na hindi ako kang kasama? O sadyang ganyan ka lang kademonyo na kahit kanina paninindigan mo, ang kahiyupang ginawa niyo sa akin ang kakambal ko. Hindi napigilan ni Rosario na sumimangot. Pick-up line mo ba iyon sa mga babae? You really are a playboy. I think it's time for me to leave. Sa kanyang pagtalikod, hindi nalalamang espiritu ang sumapi kay Spencer. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila papalapit sa kanya. Ang lakas ng hila ay sapat upang magkadikit ang kanilang nag-iinit na katawan. Stay. I enjoy your company. Sorry if I offended you somehow. Humingi ng paumanhin ang Ginoo. Kung kaya naman, hinawakan nito sa batok at nalaruan daliri nito sa batok ng lalaki. Inilapit ang kanyang bibig at bumuga ng mainit na hininga sa tainga ni Spencer. Sabay nagwika, "Don't you ever compare me to any woman, Spencer. Especially sa asawa mo si Margarita. You know, I am a lot better. I am damn great. At kung gusto mong patunayan ang sinasabi ko, huwag mong babanggitin ang pangalan niya sa harapan ko." Pagkasabi, agad itong kumala sa pagkakahawak ni Spencer. At para naman itong binuhusan ng malamig na tubig. "Wait, what's that all about? Rosario, you are living just like that?" Malakas itong sabi. Nagtingin na ng mga tao sa kanya at tuloy na ma-realize si Spencer. Shit, what the fuck I'm saying? Isang malademonyo ngiti ang tumakas sa labi ni Rosario. "If fate allowed us to see each other again, we will step up the game, Mr. Valdemesa. I let you gather the proof ng sinasabi ko kanina. So long." At nalisan na ni Rosario ang museo. Lingid sa kaalaman ni Spencer, sa dabakmak na litrato, ang nakuha ng isang reporter na si Rosario mismo ang nagbigay ng scoop. Jackpot ito. Dalawang malaking pangalan ang magbabangga dito. Nakangisi nitong sambit. Nakangiti ang reporter habang masayang lumalabas ang gusali. Nang may dalawang lalaking kumaladkad sa kanya, pasakay ng isang pulang sasakyan, nagpumiglas ito pero wala itong magawa dahil matitipuno ang katawan ng mga ito. At ang lamang na nagawa ay ang sumigaw. "Ano ba? Sino ba kayo? Saan niyo ako dadalhin?" Ilang sandali pa ay matagumpay siyang naihagis sa gitnang bahagi ng sasakyan. Pagkaangat niya ng kanyang ulo, isang pamilyar na figura ang kanya nakita. Mrs. Madrigal? Napilipit ng kanyang dila at sabay yakap na mahigpit sa kamera. Inutusan ng ginang na kuhanin ang kamera at ibigay ito sa kanya. "Wala po yan, madam. Sorry po. Huwag ninyo sirain ang kamera ko. Buburahin ko na lamang ang..." Pero hindi pa siya natatapos ay humalakak ng malakas si Rosario. "Relax, Mr. Rosso. Gusto ko lang makita ang mga litratong nakuha mo." Paliwanag niya. At yun nga ang kanyang ginawa. Lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa bawat litratong kanyang nakikita. "Great! Mahusay kang kumuha ng mga pictures." Papuri nito. "Ho? Kailangan ho. Makakaasa kayo. Hindi yan lalabas. Basta, wag niyo lang akong sasaktan." Pakiusap nito. "Oh, come on. Where's your spirit? Hindi ba? Napakalaking scoop nito sa inyo. Hindi mo ba naalaala ang boses na ito?" Panandalian siyang huminto at iniba ng bahagya kanyang tinig. Hello? May scoop ako sa'yo. Di ba reporter ka? Pumunta ka sa museo ngayon. Makikita mo ang dalawang malaking pamilya na may ginagawang kabalbalan. Pagkayaring gayahin ang boses na ginamit niya kaninang umaga upang magbigay ng tip ay malakak na naman ito. Nagugulahan man, pero alam niyang ito ang boses na babaeng tumawag sa kanya. Pero bakit? Ano ang gusto ninyo mangyari? Good thing you asked. I want you to publish this. Pero dapat, yung mga anggulo na hindi kitang-kita ang mukha ko, okay? Yung para bang patikim lang. Gets mo? Sabik nitong tanong. Makakaaso kayo. Kung yan talaga ang gusto ninyo, sagot ito. At simula sa araw na ito, kaming dalawa lang susundan mo. Understand? Bibigay ko sa iyo ang detalye
oras at lugar, at dapat andoon ka ng araw na iyon. Bahala kang ipakalat iyan, basta't siguraduhin mo lang, mukha ni Spencer Valdemesa ang kita. Sige po, pero isang katanungan, bakit niyo ito ginagawa? Sincero nitong tanong. Hindi mo ba alam bakit ikaw ang napili ko? Dahil minsan ka naging biktima ng mga Valdemesa, at gusto ko, isang kagaya mong biktima ng kademonyohan nila, ang katuwang ko sa kanilang pagbagsak. Seryoso mukha ni Rosario, at ganoon din ang reporter. Tumahimik ito at yumuko. Tama ho kayo. Kung hindi dahil sa pangingialam nila, hindi sana ako nawala sa publishing company na pinagtatrabahuhan ko. Buhay pa sana ang aking ina ngayon. Malungkot itong tugon. Kaya nga, dapat tayo magsanib puwersa. Aasahan kita, Mr. Russo. Inaabot na Rosario ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Mr. Russo. Pagkatapos ay ibinalibag ang isang bag na punong-puno ng salapi. Pagkaraan ay binabana ito sa isang iskinita at doon iniwan. Nagkakaroon na ng liwanag ang aming minimiti. Magdasal na kayo, mga Valdemesa.